May halaga pa ba ang 67 pesos? Aba, depende po yan kung nakakaninong kamay ang 67 pesos na ito. Bakit ko nasabi na depende? Kasi may mga taong palaging sinasabi na wala siyang pera. Pero that person is wasting his or her money without knowing it. And some people value every cent that they earn. That's why hindi issue sa kanila ang pera. Dahil binibigyan nila ng halaga kahit 67 pesos man yan or piso man yan dahil alam nila na ang pera pinaghirapan nila yan. Kaya naman, pinapalago pa nila. Napaka-imposible ng isang tao hindi gumagastos sa isang araw ng 67 pesos. Minsan pa nga, lagpas pa dyan eh, di ba? Kaya nga, tinatanong ko kung may halaga pa ang 67 pesos na ito. May mga tao, ginagastos ito. But there are some people, 67 pesos lang ay naiipon na nila. Kumbaga, masinop sila sa pera. Kahit 67 pesos lang ay iniipon at itinatabi ito. But there are people, nakikita nila, barya naman yan eh. Ano magagawa ko dyan? Gastos ko na lang din yan, di ba? Ngayon, magkano nga ba ang value ng 67 pesos doon sa taong ginagastos ito at doon naman sa taong ito ay inipon at ininvest ng tama? Ito ang cost of wasting 67 pesos sa isang araw. Kapag ito ay ginagawa mo sa loob ng 10 taon na hindi mo namamalayan, ikaw ay gumagastos ng 241,200. Kasi nga 67 pesos times 30 days, di ba? And of course, times mo yan sa 12 months, times 10 years, 241 na pala ang nawala sa'yo. 67 pesos pa lang yan. At kung yan ay pinagpatuloy mo na hindi mo namamalayan na talagang gumagastos ka ng 67 pesos in 20 years, almost kalahating milyon na pala ang nawala sa'yo. And in 30 years, 723,600 pesos ang nasayang mong pera. May pera ka pero hindi mo lang alam i-manage ng tama, kaya masasabi talaga na walang naiipon. But if you save that 67 pesos every day, of course, di ba, kung halimbawa sa alkansya mo lang nilalagay, same lang din ang value, di ba? In 10 years, nakapag-ipon ka, di ba? Instead of nasayang mo dahil ginastos mo yung pera, pero ito ay yung itinabi, so ibig sabihin, meron kang na-save na 241,000, di ba? At in 20 years, meron kang naitabi na 482,400. In 30 years, meron kang naipon na 723,600 kung halimbawa ito ay nilagay mo nga sa alkansya. But if that money, di ba, naipon mo, iyong nilagay sa isang investment. So ito naman po ang magiging cost of your investing, 67 pesos every day. Halimbawa na lang, i-estimate natin that investment will earn 12% annually. Projected lamang po ito. So that 67 pesos every day, in 10 years, you will have 497,857.25. In 20 years, meron ka ng 2 milyon, di ba? 2.5 million, 67 pesos every day, you invest that. And of course, in 30 years, my God, 10 million na ang value noong 67 pesos na iyong ini-invest every day. Ngayon, where to invest your money to grow that much? Of course, di ba, pinaka-basic is through mutual funds. Ang mutual fund, ito yung nakikisosyo ka sa mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-basic na paraan para magkaroon ka ng shares sa mga malalaking company dito sa Pilipinas. And even, kahit ka yung 67 pesos mo, itinatabi mo yun, iniipon mo sa isang araw, at kapag nabuo mo na yun sa isang buwan, nilalagay mo yun sa mutual fund, talagang you will have that 10 point something million in 30 years, di ba? Now, the easiest way to open mutual fund account is through IMG or International Marketing Group, because IMG is a financial distribution company na meron siyang affiliated mutual fund companies na maaari mong magpagpilian. And the good thing with IMG, once na nag-enroll ka, meron kang automatic na account sa isang mutual fund investment.
So, all you need to do, syempre, gagawin mo yung 67 pesos, iniipon mo, tapos kapag naipon mo yon, idadagdag mo na lang siya sa iyong Soldivo Mutual Fund, di ba? Kapag ka ikaw ay nag-invest dyan, syempre, araw-araw, naglalagay ka sa iyong ipon, nilalagay mo muna or itinatabi mo muna yung 67 pesos mo, in 1 month, umabot na yun halos ng 2,000. So, pwede mo na siyang idagdag dito sa mutual fund, Soldivo mo. And take note, di ba? 500 pesos, ang pinaka-minimum na maaari mong itap up dyan sa iyong Soldivo fund. So, kapag ginagawa mo yon, all of your financial goals, may mga pangarap ka sa buhay, di ba, ay matutupad mo dahil binibigyan mo ng halaga ang 67 pesos mo na iyong itinatabi, kahit yan lang, di ba, sa isang araw, may halaga ang 67 pesos. Kung ito ay bibigyan mo lang din naman ng halaga. Ngayon, you have to choose, di ba? Do you want to waste? Do you want to save? Or do you want to invest that 67 pesos? Kasi nga, kung ito ay iyong talaga namang igastos na lang, ito yung mawawala sa'yo. Pero kung ito naman ay yung iipunin at ilalagay sa alkansya, may makukuha or mayroon kang mabubunot na ganitong pera. Pero kung may alam ka, di ba? Siyempre, meron ka ng disiplina na talagang, oo nga, yung barya ko, itatabi ko na, di ba? Yung 67 pesos ko, bibigyan ko na siya ng halaga. O, nag-iipon ka na. And, kapag ikaw ay nag-ipon, you have to make sure na may alam ka. Kasi, kapag meron kang alam, yung naipon mo, pwede mo yang mapalago, di ba? Mas mag-grow ang pera kapag may alam ka na pwede mong paglagyan nito para ito pa ay dumami. So, you have to make sure na kapag ikaw ay nakat mo na yung mga expenses mo, halimbawa lang, meron kang maitipid, di ba? Mula sa iyong mga gastusin sa isang araw, 67, at ito na iyong iipunin, and from that ipon, unti-unti mo na yung pinasok doon sa investment, talaga naman, masasabi mo, tama, ako ang tao. Dapat ako ang may control sa pera ko. Ang pera ko, pinapahalagahan ko. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware na kapag meron silang maitipid na 67 pesos, pwede talagang lumago pa yan. Yes, nakikita niyong barya, pero pag ang barya ay naiipon, magiging malaki din yan. Investing is growing your money.